he was come nigh, even now at the descent of the Mount of Olives. The whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he said unto him, I tell you that if these should hold their peace, sabay-sabay, the stones would immediately cry out. Let's pray, Lord, na salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo pong pala sa iyong pag-aaral, kayo mapupuri, Panginoon, kayo pong purihan, Panginoon, you deserve it. And kayo po ay kukulang minsan, dalas, ano naman dahilan, Panginoon, minsan kulang pagkakilala niya sa inyo. Salamat, Panginoon. Either di pa kami turuan or ang aming puso, Lord, ay nasa ibang lugar. I pray kayo po magturo sa amin, kayo papurihan at kung ano yung deserve niyo, Panginoon, maintindihan din po namin ngayong hapon. Kayo malawlati, in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Hey, so salamat, medyo lumamig, no? Good evening po. Good evening po. So today po ay marami nag-celebrate ng Palm Sunday. Kaya naman talaga ang season niya, no? So ito po yung kwento, binasa natin. At ito po yung lahat ng gospel books. Ito po yung matatagpuan. Iba-iba lang ng konti lang ng kanilang pagkakaiba. Dito tayo sa Luke. Kasi dito ko po kinuha yung ating title. Title po natin ngayon is... Karamihan dyan, mga Hosanna, praise the Lord, blessed be the name. Tama naman yun eh. Pero bibigyan natin pansin, ito yung unique po sa Luke 19 is yung the stones would immediately cry out. Okay, the stones. Nakakita ng bato dito. Nagasalita. Si ano yun? Huwag na. Si... Kalimutan ko yun. Mga pelikula, kunwari lang, sa Played Stone, di ba yun? Basta yung kaibigan niya na, huwag na. Mga kwento pang bata ba? So obviously ang bato ay hindi nagsasalita, hindi naglalakad, hindi... May sabi po dito, ayun, sitting. Ayan, sitting. Saka marami pa. Yan dito to yun. Okay. Kaya nakakamangha ito, no? So si Jesus ang nagsabi nito, yung mga... Pag siya daw ay... Pag hindi na nagpuri yung mga disipulo niya, yung mga napalatay sa kanya, sabi dyan, yung mga bato, yun ang ihiyaw. So, ganda, di ba? So, kaya ang subtitle natin, Much Deserved Praise of the Lord Jesus. Amen? Amen. Nagpupuri ba tayo sa Diyos? Amen. To some degree. Yan ang tanong, di ba? Kaya medyo madadaanan din natin yan. Pero ito, grabe itong kwento na ito actually pag in-internalize natin at makikita rin natin ngayon. He deserves all the praise. Obviously, sa katotohanan, hindi naman tayo... Ang pogi talaga na Jesus, yung mga ganun ba? Hindi naman tayo ganun. Basta wala sa Bible. Pero siya yung pinaka-pinaka eh. No? Siya yung makapurihan. At sana komportable tayo doon. So, kaya nga sa mga... sa mga services natin, no? Sinasanay natin, bukod tayo nagpupuri sa Diyos, yung iba rin, no? Hanggat kahit bata pa, alaman sila Jared, dumakanta na, amen? Lakas, sina Richie ba yun? So ito mga mahihayin si Aiden. Wala pa eh. So yan, okay, ulit natin, title natin, The Stones Would Immediately Cry Out. Subtitle, Much Deserved Praise of the Lord Jesus. Ano yung sabihin mo ng praise? Purihin. Ano yung puri? Alam natin yun. Pinupuri ka, ano sinasabi sa'yo? Nasabihan ka ba ng masama? Ano yung sinasabi sa'yo pag pinupuri ka? Compliments, ang galing mo, ikaw ay ganyan, pinagpala ka. Depende rin eh, no? Makapansin nyo dyan, iba yung mga papuri, iba yung mga terms ng unbeliever sa believer, no? So, sa pinagpala ka, ganyan tayo eh.
Pag mga unbeliever kasi, ang swerte mo naman. Galing mo talaga. Wala nang iba, ikaw na talaga. Idol. Ganun pa yan. You're the man. Pero sa atin, of course, nandun lagi yung hindi natin itataas yung tao sa sobra-sobra. No? Sakto lang. To express a favorable judgment of, no? Commend. Yan. Glorify, especially by the attributes of perfection. So medyo, worship, ang ko dyan is yun nga, more on, sinasabihan mo siya, kinakantahan, inaawitan. Yan. So pag hindi naman Diyos, nga, good job. Yan. Galing mo talaga. So pag ano naman, ano sabihin ng Panginoon? Siyempre, siya ang Panginoon. Nataas siya. Okay, siya yung sunod. Yan. One having authority, power over others. Of course, si Jesus ay Lord of Lords. Makikita natin later yon sa Bible. So siya rin talaga yon. May husband pa dyan, no? Tinawag nyo na bang Lord yung husband nyo? Grabe naman. Si Sama, ganun eh. Hindi ko sinabing tawagin mo Panginoon, pero pansinin lang natin sa panahon ngayon is okay, ano pa? Yung Hosanna. Alam nyo ba yung Hosanna? Hosanna. So, hindi po English yan word kasi yan, no? So, sa King James, pag may mga term na hindi na ini-interpret kasi hindi rin alam yung definition, no? Like sila. So, tsaka yan, praise the hallelujah, praise the Lord lang din yun. Ito naman, yan, a cry of acclamation or adoration. Parang ganun din, praise the Lord, Hosanna. To the highest, ang Diyos yun. Cry. Sinabing cry, again sa King James, yan po ay humihiyaw. So may mga ilang times din na umiiyak, pero more on humihiyaw, humisigaw. Ano yung sabihin ng deserve? Alam niyo yun eh. Ha? Para sa iyo talaga yan. Worthy. Dapat ka. Yan. Yun. So, anong mangyayari pag pinupuri mo hindi ka dapat? Hindi mayabang at mabaliktad yung mga bagay-bagay. No? May sinabi din sa Bible na yung wicked, praise the wicked. Ano may sabi doon? Pinapraise mo ba yung wicked? Hindi dapat, unless wicked ka rin. Yan. They that forsake the... Okay, basa niyo po nga ito. Ready, go. They that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law content with them. Okay, baka may iba nagtataka pa sa inyo, masyadong baguhan. Si Pastor Ace, may sinasabihan tayo dito, loko-loko, wicked, totoo naman. Kailangan natin sabihin yun. Kasi sabi dyan, ito binabaliktad na sanlibutan katulad ng mga sinong pinupurihan ngayon, di ba? Sino hindi dapat purihin, yun ang pinupuri. Si Maria, okay naman, banal naman si Maria, kaso nasobrahan naman. Yung iba naman, mga politiko na mga pastor pa yun. Sino ba itong nabako? Si Spurgeon. Kung mga Calvinist, yun talagang gawain nila eh. Napansin ko yung mga wala tang idolatry, no? Yung ginamit talaga ng Diyos yung isang tao, praise the Lord. Kaya ang ganda na lang yun. Di yung ultimo pati quotation niya, akala mo, Bible na pag kinote niya. Naingat kayo dyan kay Spurgeon, iba kasi hindi na warningan dyan eh. Calvinist po yun. Anyway, so yung mga nag-forsake daw sa law, or baliktarin natin, pag may nakita kang pumupuri sa wicked, walang alam sa batas yun, walang alam sa Bible yun. Ganun kasimple yun. Kaya tayo nag-alam kay Billy Graham, kay Trump, politiko yun, wala tayong dyan, kay Duterte, ano man yan. So, pero pag nakita na, pag ikaw yung keep the law, dito yung batas batas ng Diyos. So, anong ginagawa mo, pag alam mo yung Bible, madalas talaga yun ang gagawin mo para hindi mabiktima iba, mawarningan, ay tutuligsain mo yung mga
wicked, tsaka pumupuri sa wickedness. Anyway, yun yung praise deserved. So, kwento ko lang mabilis po, no? So, ito pong triumphal entry po ang tawag dyan, no? So, sa kanila, Palm Sunday, okay din naman, pero may sinabi ba dito first day of the week yun? Parang wala eh. Pinasa ko lahat from Matthew. Wala namang araw na binigay. So, anong nangyari dyan? So, yung huling, ito po yung huling mga araw na ni Jesus sa mundo, no? Balik-balik naman siya ng Jerusalem. Pero itong tagpo na to po, ito na yung pinagbabawalan na siya actually kasi galit na sa kanya yung mga Hudyo, galit na. Ito yung panahon ng lalo si Lazarus. Doon talaga siya na-highlight eh. Pinuri siya ng mga taong iba, nagalit at nainggit naman sa kanya yung mga Pharisee. Kaya talagang pinagplanuhan kung paano siya papatayin. Okay? Kaya kung takot siya at kung safety lang niya iniisip niya, hindi na siya pupunta ng Jerusalem. Pero pumunta pa rin siya. Tiniming niya. So pero nung pagpunta niya, sinalubong ngayon siya ng mga mananampalataya, mga nakakilala sa kanya. At actually halo-halo na po ng klase ng tao to. Okay? Itong bet page pala ay dito lang nabanggit sa tagpo na to. So doon muna siya uminto. And then yun nga, pinakuha yung cult, no? So hindi kulto yan ha, cult. Kabayo yan na maliit or bata. Doon sa dyan, sa dyan dalawa eh. Pero ibang accounts, isa lang, cult. Okay? So walang doon, ibig sabihin lang, na-highlight lang siguro isa, may kasama, hindi natin alam. Kaya may kasama lang tinali. Pero sabi sa dyan kasi dinala pareho eh, no? Pero definitely, isa lang sinakyan niya. Amen? So yun nga, sumakay siya doon at wala pang umuupo doon. Mamaya, mabanggit natin yun. Hindi siya lang yung gumamit na una. And then, yun na nga, pinuri siya to the point na talagang triumphal entry kasi nainggit bandang uli yung mga Pharisee. Kasi talagang hindi naman siya politiko, di ba? Pero kilala siya eh. Siya ay propeta. Sinabi din doon sa isang account, doon sa ito sa John. Ito sa John. So, pero mag-focus tayo sa Luke. Ito na sa John, ito yung ibang banggit dito, no? John 12, sabi po dyan sa 19. Ito yung kinakaingitan na siya. And the Pharisees therefore said among themselves, perceive ye how he prevailed nothing? Patay na kayo. Wala kayong panama kay Jesus. Parang gano'n. Kasi nga, ang tawag dito, pag ang tao po nagkaisa, okay, lalo sa mga ganyang personality, hindi yan po basta-basta lang. Mga iba, ninamanipulate yung public opinion. Eh siya, wala naman siyang ginawa para, di ba, hindi naman siya nagmamay-ari ng ABS-CBN or something eh. Pero pinaboran siya ng marami, mga ordinaryong tao. So, kaya naalala niyo si Haman, ganoon din si Haman eh. Naalala niyo si Haman, yun ang sabi sa kanilang mga pamilya niya, nako, patay ka na dyan, kalaban mo, pinapaboran ng Diyos, tsaka pinaboran ng hari, kung naalala niya ang kwento doon sa Esther. So parang ganito mga Pharisee, ramdam na nila. Wala silang panama kay Jesus. Yan. So yun na, no? So again, pumasok siya sa Jerusalem, sinalubong siya, pinupuri siya, bata, matanda. At yun nga, yung maganda doon. Wala siyang masyadong magkalbo kasi hindi naman gobyerno, hindi naman mayayaman yung nagsumalubong sa kanya. Mga mahirap lang. So kaya ang ginawa doon is, alam niyo na, di ba? Yung mga damit nila, kung ano lang yung mga offer nila kay Jesus. So, para galangin siya. Pakita yung kanilang pag-adore kay Jesus. Kaya yung mga palaspas daw, palaspas, yun. Kasi mga branches lang yun. Hindi na sila hindi na sila bumili. Hindi na sila bumili. At lalong walang binindisyonan doon, ha. Pero talagang sila, pinuri nilang Panginoon, nagsisigawan sila. So napakaganda, damit, ano naman yan. Kasi iba wala, yung coat lang nila. Mapakita lang yung paggalang sa Panginoon. So ang ganda, di ba? So pero nakakayak lang dyan pag alam niyo yung bandang huli. Patayin siya, no? So kaya dyan tayo kuha ng ating mensahe ngayon. Again, title natin is, The Stones Would Immediately Cry Out. Subtitle, Much Deserved Praise of the Lord Jesus. So ngayon, how well is the Lord Jesus to be praised? Yan pag-aaral natin. So kanina, para tayo ay
ano nga natin kanina, para tayo mag-volunteer, di ba? Maglingkod sa Diyos. Dito naman, medyo balik tayo doon sa parang praise. Yung praise the Lord kasi, alam nyo, hindi mo basta ibibigay yung praise mo kanina lang, lalo kung galit ka dyan. Kay Duterte, kunwari, ngayon, sa opisina, minsan may pilitan ka doon eh. Pag may kilalang tao doon na, ayun, nagbanggit ko nga sa inyo, di ba? Tapos dati, may Christmas party kami noon. Ewan ko, ba't umatid ako? Talagang yun, papayabang na yun. Ito mga pala si ganyan, ganyan. So, hindi naman necessarily masama yun kasi talagang mga taas ng posisyon, madalas ay hindi. Yun, may ginawa sa kumpanya, no? Pero minsan, kaya nga, yung ating, alala ko talaga yung mga Itbulaga, ganyan eh. I believe, yung mga magaling magganyan, yung pinapanalo nila dun. Kasi napipili po nila yun eh. Anyway, pero ang Panginoon ay hindi mo kailangang bulahin yung tao. Alamin nyo ngayon, itong mga bagong mananampalataya, Pastor, ako ba kailangan bang magpuri sa Diyos? Yung mga tanong, no? Palagay nyo. Obviously, di ko ipipilitin. Kasi pag pinilit kayo, parang ang hirap ngayon, itong mga anak ko, pinasanay kayong mag-kiss-kiss. Para sweet, di ba? So, pero ganun din yun. Binibigyan natin minsan ng konting siyan para ma-appreciate nila yung magulang nila. Ano pa? May magaling dito, di ba? Minsan binabanggit natin, ito pala, masipag to, matalino, di ba? May ginawa tong mabuti, so winner yan. So, walang masama dyan, basta tama at sakto lang. Ngayon, ang kay Jesus, wala ka rin titira. And later, alam niyo na sa Revelation, lahat ibibigay na sa kanya, buong mundo. And then later, sa Ama. Pero, basically, siya na yung pinaka-pinaka sa millennium. May pinang-magaling, pinang-makapangyarihan, matalino, nasusunod, susunod sa kanya lahat, kahit ayaw, makakalaban sa kanya, patay. Men, narinig niyo na ba yun? Okay, narinig niyo na. So, obviously, nung kanyang first coming, hindi niya inassert yung kanyang authority. Yung katotohanan lang sinabi niya. Yung mga nanampalataya, okay, yung hindi, awawa. Pero of course, pinatunayan naman niya yung sarili niya, ano mo gustong sabihin dito yun. So, yun yung ating praise kasi may sinasabi about us. Ngayon yung, kaya pag nag-soul winning tayo, di man tayo lang i-praise agad siya. Obviously, yung pag-praise is after na yun, after the fact. Anak ka na ng Diyos, parang anak ko, tinuturuan ko yan. Iba dyan, minsan galit pa, yung iba, hindi ako ginagalang, minsan dinuduroan pa nga ako nung bata naman yan. Kaya tinuturuan natin kung paano gumalang. So, ganun tayo sa Panginoon. Depende kung naturuan tayo at willing tayo. Sa palagay nyo, kung yung isang anak ko ay kinikilala ko, yung isa hindi. Anong gagawin ko doon sa isa? Hindi naman gulpi agad, hindi naman. Pero, hindi ka magiging malapit doon. At of course, di mo siya reward. Yan. So, hindi maganda yung relasyon nyo. So, tayo, kung gusto natin maganda relasyon natin sa Diyos, ano dapat? Hindi bola yun, no? Purihin mo siya sa bibig, sa gawain, yan. Yan yun eh. Sa attendance lang, salamat dito kayo, di ba? I'm sure, nandun yung temptation minsan. Amen? Na minsan lang, ayaw masyadong kumanta, pagod ako. Kaya nga sinasanay din natin, hindi naman tayo madalas tumayo nga dito sa diadem. Sabi nga sa'yo, pag pray doon, wait, uupo yun pag announcement na. Ganun. Ganun to. So, siguro, pag malaki-laki na tayong sikip pa tayo eh. Hindi naman kami nagrarambulan yung Pentecostal. Pero ano gusto ko sabihin niya? So, sinasanay tayo. Di tayo pinipilit, pero ultimately, kailangan magbigay galang kasi dapat mong bigyan galang. Amen? Kahit sa mga tatay nyo, by the way, huwag nyo nga yung tatay nyo. Sa kanila binigay po yung authority na yan. Yung ibang tatay nga lang natin, mahina. Pero may certain respect na meron tayo dapat sa kanila. Amen? Dapat alam nyo. Lalo na sa Panginoon ngayon. Hindi tayo pare-pareho ng pagpuri sa Kanya. Yung iba naman, naman sa bibig. Amen? Mabulaslas. Mabulaklak ang bibig ng sa iba. Pero yung buhay naman, hindi naman naglilingkod.
Mga ganun eh, sabi nga sa inyo. Dati wala tayong maawit dito kasi may sabi ng iba, di daw biblical yan. So, mas maganda, aawit tayo sabay-sabay, walang tataas dito. So, ano naman yan, debatable naman. Pero, okay din yun. Pero gusto ko kasi masanay kayo magpuri sa Panginoon. Amen? Sa awitan pa lang ha, lalo na sa ibang bagay. Obviously, ang pinaka ano niyan is paglingkod. Worship, bigay, yun yung mga ano na, matured na ano na, gawain ng totoong nagpupuri sa Diyos. Ngayon, nasabi ko na yun halos lahat. No? So, tingnan natin yun from these passages. Gaano ba dapat purihin ng Panginoon? How well is the Lord Jesus to be praised? So, number 1, nakita natin kanina, medyo simple lang to no? Ano lang yung highlight lang sa huli. So, number 1, nakita natin sa verse 29 to 34, ano nangyari? Meron dito siyang tagasunod, disciple niya, no? Balik tayo sa Luke 19. Ito nga, nung unang tagpo dito, sinend niya yung 2 disciples niya, at ang ginawa ng disciples niya, ayan o. So, inutusan niya po na medyo, actually, pag tinignan niyo, parang may miracle din dito. Pero yung mo, hindi naman sila taga doon, kunin mo yung ano doon, yung asno doon. Sabihin mo na, may sasakyan dyan. O, kunin mo nga yung sasakyan, dalhin mo dito. Gagawin mo ba yun? Ha? Gagawin mo ba yun? Parang malabo kasi parang nagnakaw eh. Pero ang malaking pagkakaiba, ang Diyos ang nag-uutos, si Jesus. Okay, so ang point number 1 ulit yung dito, madali lang. We should be His disciples. Nakita natin dito, marami po siyang disciple. Hindi lahat, inutusan niya lagi sa lahat ng bagay, hindi sabay-sabayan, may kanya-kanya tayong toka. Yung kaninang umaga, di ba? Volunteer. Ito, hindi volunteer, inutusan na talaga sila mismo. So, at least sumunod. Kaya point number 1, we should be His disciples. Amen? Kasi pag hindi mo siya sinusunod, lalong di siya napupurihan nun. So, we praise the Lord, praise the Lord. Oy, gawin mo nga to, ayoko nga. Nakita niyo yun? Yung disconnect doon. Kung Panginoon mo siya, kung nagtitiwala ka sa Kanya, kahit parang mahirap yan, Pastor, parang, ay Lord Pastor tuloy. Lord, mahirap yan parang magnanakaw ako. Siya nagsabi nun eh. Pag may instruction po siya, kahit itong mga against sa Diyos minsan sa Bible, madalas may mention niya, ba't pinapatay nga ng Diyos mo yung yung mga Amalekites, yung mga Minsan, ang hirap sagutin nun eh. Totoong Diyos ba yan? Mabuting Diyos ba yan? Ba't pinapatay niya yung pati babae, lalaki, bata? May explanation naman doon kung makikinig ka lang. Kung alam mo yung buong context ng Bible, hindi masama yun kasi una, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Pag pinapatay niya yung ganyan, sa kanya rin yun, parang binawi lang niya. Hindi yan? So, ganoon din dito, hindi siya pagnanakawin kung mayaman ng Diyos, sa kanya nga lahat eh. At makikita natin dito ano nangyari, sinunod nila. And then, hindi sila napahiya. Okay? Sabi nila, paano yung pag tinanong ako, di sabihin mo lang, kailangan ng Panginoon. Sunod sila. May nagtanong nga, bakit nyo kinakalas yan? Dadalhin yan. Kailangan po ng Panginoon. Ayun ba? Sige. Nakita nyo yun? So, may mga... Kaya ang point natin dito, pag disipulo ka, totoong disipulo, tagasunod ka, anong gagawin mo? Sumunod ka. Kahit duda ka minsan. Okay? Sabi nga nila, obedience. Ano sabi doon? Understanding is not a requisite to obedience. Hindi mo naintindihan ngayon kung kailangan mo intindihin lahat, magtatanong ka, paano ba't pa kita inutusan? Ako na lang gagawa kaya? Minsan kailangan magtiwala. Yan, yung word na lagi natin naririnig, di ba? Alam niya ang ginagawa niya. Kung tagasunod ka niya, alam mo rin yun, na dapat magtiwala sa kanya, mabuti siya, hindi siya tanga, hindi siya bobo, hindi siya masama, hindi siya... Kaya susunod ka ngayon. At alam niya ginagawa niya, pag sinabi niyang gano'n, mangyayari yun. Nangyari nga. Kaya point number 1, pwede ba yun? Para mapapurihan ng Diyos, sundin mo siya. Tiwala ka sa Kanya. Lord, baka hindi naman ganyan eh. Soul winning, baka ganyan naman yan eh. Bibigay, baka ganyan naman. Baka kulangin ako, baka matay ako, baka eh. Hindi na napupupurihan ng Diyos doon pag sumusunod ka sa Kanya.
Hindi lang basta sumunod. Disciple. Tagasunod talaga. Ang hirap ng puro bibig. Okay, wala nga ako ano dito. Meron pala, mamaya. At inuna ko pala ito. So, maganda yung inuuna natin. Nagpupuri tayo sa kanta, sa awit, sa bibig. Pero ito sa mga maganda, sumunod ka sa Kanya. Amen? At alam na alam niya, nabanggit ka ba dito? Yan, alam niyo ba ito sa Proverbs? Namangha ako dito pero totoo eh. Ito po yung sabi sa Proverbs, pakibasa niyo, ready, go. He that is wise and not a servant is better than he that honoreth himself and loveth bread. Meron pong minsan na kahit sa ano po no, sa opisina, iba-iba po yung malalaman mo kung anong klaseng tao yan, mataas ba yan or ano. Depende sa dami ng kanyang tagasunod. Depende rin obviously iba. Kung mga ano lang naman yan, kung yung tatlo lang yung tao mo, puro general or something, matindi ka rin. Pero kaya sabi lang dito, siya na ano yung despise, look down to, no? Ganyan ka lang eh. Pero siya may servant. Mas okay yun kaysa sa'yo, wala sumusunod sa'yo. Ano, mayaman ka. Spoiled brat ka, parang si Marcos. Bongbong. Mga sumusunod sa kanya, pero hindi talaga tagasunod. Parang ganun yung sabi ko. So, lalo sa panahon natin ngayon, yung mga follower, di ba? Doon may iba-iba rin ang dahilan ng nag-follow sa yung isang tao. Kasi sabi lang dito, pag may nag-follow sa'yo, kagalang-galang ka kasi mayroong sumusunod sa'yo. Amen? Kaya nga tayo, against tayo doon sa pastor na binata. So, kanya-kanya ng ano yan. Pero, sinasabi ko sa Bible na dapat may asawa ka. Yung iba kaya di makapag-asawa, hindi makapasunod ng babae. Isa lang ha. Hindi makapagpasunod. Kasi, kulang sa karakter. Minsan kasi iba rin yan. Kasi iba yung madali lang pa mag-asawa. Magpasunod ng babae. Depende po. Oo, talaga. Pero yun nga, babalance ka ng Diyos dyan eh. Ayaw masyadong tanga naman, masyadong mahirap naman. Ayaw mo naman ng ganun. Gusto mo kahit paano, may tsura, kahit... Kasi iba-iba utak niyan. So, kailangan may karakter ka rin bilang lalaki. Amen? So, ba't ba ako napunta doon? Kasi nga, ang taong may sumusunod sa kanya, okay? Nagalang siya, pag nagsalita siya, timplang mga kape, o sige po. Again, iba-iba rin, iba, sweldoan, iba, ano. Pero may ano po yan, it reflects something on the person pag sinusunod ka. Nakuha nyo yan? Amen? At di na kailangan pilitin. So ngayon, gawin natin yung sa Panginoon, no? Huwag natin siya paghintayin. Pwede ba yun? Para ma-honor siya, mapapurihan siya. Hindi yung puro kabibig. At marami kahit mga baptist yan, ganyan. Ang gaganda ng awitin natin, ginagawa ba natin, lalo soul winning? Diba? Praise Him, praise Him. Mag-soul winning ka. Dali, busy ako eh. Diba? Ano pa? Yun. Nadalas ganun. Purihin ang pangalan mo! Mag-tights ka. Naku, bahala ka sa akin to eh. So, napupurihan ba siya pag ganun? Siya nga nag-instruct nun eh. Iba naman, gagawin pa ng aral. Isang araw, yan ako po yung sana makita ko ulit yung kay Billy Graham nga. Isa-isayin natin gaano katanga yung ano niya doon. Kasi meron siyang clip na kesyo hindi na raw biblical yung tights eh. Kaya isa-isayin ko. Sana makuha ko ulit. Maniwala ka, kahit gaano kasikat po yun. Sablay-sablay. Do-demonstrate ko sa inyo, makikita niyo. So, pwede ba yun? Para mapurihan ng Diyos, sundin natin siya. Hindi yung parang tumatawag siya, walang umasagot. Yun mismo sinabi niya, di ba? The laborers are few. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pasaring lang niya yun. Ibig sabihin kasi talagang gusto niya maglingkod tayo, kasi hindi rin natin tayo pipilitin. Ang pangit naman ng parang kayo na yung umaga, di ba? Ang pangit naman nung sumunod ka, kailangan hatawin ka muna, lagi na lang ganun. Ayaw mo rin lang, di wag na. Pero yung mga talagang nakakilala sa kanya, sumunod tayo para mapapurihan siya. Amen? Dapat ito yung huling point pala. But anyway,
Balikan na lang natin mamaya. Number 2, verse 35. So, and they brought him to Jesus. Sino yung him? No? Actually, hayop yun eh, yung colt. So, kinuha nila yung colt. Kaya ang utos ni Jesus, dali mo sa akin. So, anong ginawa nila? They brought him to Jesus. Anong point doon? Sumunod ulit. But especially, we should bring to Jesus. Dapat bitbitin natin kay Jesus. Alin? Yung gusto niya. Ano mang pinakuha niya dito? Sumunod sila, di ba? Anong pinapakuha niya sa time na to lang? Hindi naman kape, nagpatimpla, hindi. This time siya, gusto niya, colt, and then di sinabi dito sa Luke, pero sa ibang account, sinabi doon, a colt tied, sabi doon, na wala pang ibang gumagamit. Bata pa to at wala pang nakakaupo dito sa John 12. Basahin ko na lang dito And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon. As it is written, fear not, daughter of Zion, behold, the king cometh, sitting on an ass's colt. Okay, wala pala dyan. Pero ganun din, no, sa John. Pero nasa na ba yung... ano ba dito? Sa Matthew. Wala. Sa Mark. Yan. Yan, sa Mark. Tingnan natin sa Mark 11. So, hindi basta-basta colt yun. Hindi basta-basta asno. Ang sabi dyan, Mark 11, 2. Sabi dyan, go unto your way to the village over against you. As soon as you entered into it, you shall find a colt tied well on, never man sat. Itong colt na to, ang unique dito, though di naman ganun ka-unique yan, marami naman pagbata pa talaga siya, pwede pa ginagamit yan, di ba? Napalaki pa lang, di pa yan sinasakyan. Yun ang gusto niya. Alam nyo ba kung sino marunong sa kabayo dito? Ako wala din eh, pero naaral ko lang. Pinapaamo po yan, hindi yan basta-basta inuupuan. Alam niyo ba yun? Tatadyakan ka niya, iba na, ilalaglag ka. Ba't mo kinupuan? Hindi siya sanay eh. Diba? So, anong dito? Hindi ko nga nalagay dito. Pero, isa mga point dyan, marami na akong preaching na narinig kasi. So, obviously, ibig sabihin, kakaiba rin si Jesus eh. Una yun. So, kaya niya pasunurin kahit mga baguhan. Yung pwedeng point doon. Another point, ang deserve niya is yung bago pa. Okay? Maraming kwento dyan eh, pero kasi sabi niya, papagamit sa Panginoon, wag naman yung bulok. Ayan. Ano naman yan, sasakyan. Okay, so tayo, nasisikap natin na maayos din, of course, yung place of worship, yung kung paano tayo naglilingkod sa Kanya. Pero actually, hindi ko na nilagay yun. Ang point ko lang dito, yung mga bagay na dapat mo at gusto niyang dalin niya sa'yo, dalin mo. Okay, so ano yun, marami kasi. So, ang pinaka dyan, of course, alam na natin kaluluwa. Sinabi niya yan, mag-preach ka para maligtas sila, dalhin nyo sila sa akin. Okay, di mo dalhin, mag-preach ako para sumunod kayo sa akin, maging member kayo at mag-ties kayo at magaling ako. Hindi, dalhin natin kay Jesus. Nakita niyo yun? Amen ba? Amen. Paano dadalhin kay Jesus? Ayan nga yung pinag-aaralan natin buong buhay natin. So una, dapat ikaw, nakasuko kay Jesus. Then yung mga tao, tuturuan mo paano maglingkod kay Jesus. Yan ang number 2. At anong mangyayari pag ganun? Mapapapurihan talaga siya. Ibig sabihin, hindi ikaw yung nagdi-disciple lang sa sarili mo. Though ikaw yung nagtuturo, pero tinuturo mo din sila kay Jesus. Ganito ang gagawin natin Kaya tayo nagupuri, naglilingkod, nagpapakubanal, naglilingkod ulit, sumusunod. Hindi para kay Pastor Ace. Di ba? Yan, para kay Jesus. Yan ang gusto niya, maligtas yung mga tao. Magligtas na, magpuri, maglingkod, at gano'n na naman. Umiikot yan para maligtas ang mga tao. So, yun ang point ko dito. At kaya pansinin niyo po, saan ginamit po yung colt? Sinakyan. Ibig sabihin, nagamit ni Jesus yung colt. O yung asno. O yung maliit, yung batang kabayo. So, ano yung dadali natin sa kanya? Yan nga, kaluluwa. Later, magagamit niya rin yan. Amen? Amen.
Parang ako, obviously, talagang mahihayin ako dati, pero sa tagal ng panahon, natuto din. Amen? So ngayon, nagagamit natin. Ganun din kayo. So, bilalapit kayo sa Panginoon, tuturuan, then later, kayo na yung maglilingkod sa Panginoon. Katulad nitong as na to, na inupuan. No, ayun naman talaga, malalakas naman yan. Pero still, ginamit siya. Sino dito ang gustong umpuan ni Pastor Ace? Napasok ako ng DM, pwede ka ba? Nakasakay akong ganyan. Nakaka-insulto yung pastor, tao ka eh. As naman to no? Obviously, hindi ko gagawin yun. Una. Pangalawa, pero in a way, gagamitin ka rin sa Diyos. Kunwari, di ba? Susunod ka ba? Yung tanong, kahit ikaw yung upuan. Sakit yun Ganun talagang maglingkod. Amen? Gusto mo, si Jesus ang sakyan mo. Pangit naman yun, di ba? Ganun yung ginagawa ng iba. Ginagamit lang yung salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor, sangkalan or sinabi din ni Jesus, yung ginagawang merchandise yung mga tao. Si Jesus. Yung Bible, kunwari, banal-banal, para may mga sumunod sa kanya. Parang yung mga nagpapayaman na preacher. Mga kulto. So, hindi ganun. Tayo yung magpagamit sa Diyos, hindi natin siya gagamitin. Kaya, point number 2, we should bring to Jesus. So, yan yung mga pwede niyang gamitin. Ano yung pwede niyang gamitin? Ano ba yung ministry? Of course, magligtas ng kaluluwa, disciple, magturo, and then purihan siya, paglingkuran siya. Ano ba yan? Ano yung meron sa'yo? Yung nakakamangha nga dito, hindi nga sa kanila yun Pero sumunod sila, di ba? Kinuha nila. Ginamit ni Jesus ngayon yung asno. Ngayon, ano yung meron tayo na pwedeng gamitin ni Jesus? Basically, lahat ayusin mo lang, no? Kunwari, bahay mo, sasakyan mo, ano pa, pera, talent, talino, ano pa? Lahat yan pwedeng gamitin ni Jesus. Kung papagamit mo. Amen? Talent, di ba? Alala ko na naman yung naging ganyan namin ang kasi ni Pastor dun, yung magaling kung saan magaling sa bandang huli, choir director na, hindi na makapagtsaga sobrang galing ko dyan, nagkaturo lang ako dyan. Hindi ako kumikita dyan Ayun, iniwanan kami. So, doon ko na yun ang pangit doon mo siya maaalala. Amen? Sayang. Magaling ko sa magaling, hindi naman nagpagamit. Pangit, di ba? Kung sana tayo, yan, kung ano meron tayo, paggamit natin sa Panginoon. Hindi naman niya tayo hindi naman niya tayo gagamitin kasi iwanan kang wala Amen? Si Brother James, pinagamit niya sa kanya, ngayon gumanda. Ganun ba? Bless ka rin naman niya Nag-soul winning ka, tumalino ka naman, nahirapan ka, pero nagamit ka, may rewards. Nakita niyo yun? So, yun, kaya number 1, we should be disciples para siya mapapurihan. Number 2, let us bring to Jesus. Number 3, verse 37, balik tayo sa Luke 19. Ito lang tayo no? And he was coming nigh, and when he was coming nigh, even now, dali, tama ba to? Tama, no? So, yun na, sumakay na siya. At sumakay na siya. Nung papunta na siya ng Jerusalem, may sumasalubong na sa kanya kasi again, inaabangan po siya Yung iba, galit sa kanya, pero yung iba, naku, napupunta kaya ulit si Jesus sa Jerusalem, bawal nga siya dito. Kaya nung andyan na si Jesus, puntahan na, and then, napakarami, pag sabi multitude, napakarami. And the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice with all the mighty works that they had seen. Kaya number 3, ano yung dapat natin gawin para siya mapapurihan? Yan na. Huwag natin pagkait yung papuri natin. Amen? Bagita ka na yung paglilikod. Baliktad But anyway, so sana masaya tayo. Kaya tinitingnan kayo ni DM dito, kumakanta ka nga, masaya ka ba? May pilitan ka, praise talong. Parang galit ka pa. Hindi siya mapapurihan. Kaya rejoice! Ang ganda nun. Hindi nga madalas mangyari. Isang beses lang po ito nangyari. Doon talagang timing. Nung una kasi na naglilingkod siya, doon pa lang siya nakikilala siya, ito mga ganitong klase pala to, makapangyarihan, mabuti, mahirap lang siya, pero nagagawa niya dapat niyang gawin.
Tutulungan yung dapat tulungan. Kaya nagkaipon-ipon siguro. Kasi ano po ito eh, alam nyo na yung timing ito, di ba? Mag-feast to. So nagtitipon talaga yung mga faithful sa Jerusalem, time na yan. Kaya again, madalis lang, no? Number 3, rejoice when He is glorified, praised, and exalted. Amen? Masaya tayo dapat. Amen? Yan ang gusto natin. Itataas siya, kaya gawa rin tayo ng mga para may taas ang Panginoon. Okay, wag OA. Pero yun, masaya dapat tayo. Hindi yung nakikiano tayo, siya lang naupurihan, ako hindi. Kaya gumagawa ng paraan eh. Tapos gamitin yung Panginoon, Jesus, yan yung church nila, and then, ako na. Ano ginagawa yun? May mga paraan yan eh. Kaya di natin gagayahin yun. Amen? So yan siguro ang pinaka-application lang muna nito sa mga baguhan lang ha. At least pag nagkakantahan tayo, pwede ba? Nakasmile naman kayo. Ayun, ang mahirap pilitin eh. Huwag yung pilitin pa kayo, amen. Stephen, dito ka nga. Diyan ka na naman, yung cellphone ka na naman eh. Dito ka. Yan, so ngayon yung mga leader natin, para tayong nililid ka lang. Dito. Nililid ka lang. Huwag mo nang hayaan lagi kang ilid na para kang pipilitin. Ang hirap po nun. Bandang huli, hindi ka na ililid niyan. Bahala ka na dyan. Kasi, ang hirap para kang ano eh. Yun nga, parang nababastos. Alam niyo naman siguro yun eh. May maganda example dito. Yung kay Hitler, alam niyo may nangyari kay Hitler? Kahit ngayon sa Korea, required po sila. Gano'n kasi mga authoritative nga eh. So pag namatay daw kayo siya yung dati nilang Diyos na emperor, lahat kailangan umiyak. Pag hindi ka umiyak, kulong ka. Ba't di ka umiyak? Lahat malungkot tayo. Yan. So ayun, pangit naman ang gusto niyo mag ganun. So kaya find in yourself. Kaya yun, hindi ka pipilitin pero, kaya sinasabi na yun, deserve ni Jesus yun. Bakit yun? Ligtas ka ba? Una. Diba? Nakita ko ba gaano katalino si Jesus? Kahit yun na lang eh. Ako, doon ako nag-reduce kasi yung batang Kristyano yun, naaral ko. Wow! Kaling! Pati yung logic, pati yung banat, pati yung righteousness. Amen. Kausap ko na naman yung Calvinist ng isang araw. Ano ba itong mga ito? Parang yung naglalaban yung ano eh. Basta aral nila. Aral ba ng Bible yan? Nasabihin, oo, aral ng Bible. Yan ang sinabi dyan, oh. Yung ano daw, Ephesians 1-5 daw. Pinili daw sila ng Diyos para maligtas. Ganun ba yun? Eh, yan naman ang ano, puntahan mo natin saglit ha, para maano kayo. Kasi tinataas natin, katotohanan dapat, di yung church mo. Eh, mapapahiya ako pag sinabi kong mali ako, eh, tagal ko na nag-church dito. Eh, kung mali ka talaga. Sampulan lang natin ha, kasi hindi ko na sinagot kasi alam mo, mahina eh. Or either mahina or magaling, pero mali yung tinuro, pinaanan. So, ito yung according as is chosen ako. Kita mo, pinili talaga tayo eh. From the foundation, dati na siya nang namili sa atin. Tama nga, that we should be saved ba? Pinili yung iba maligtas, yung iba sa impyerno, ganun. Yun ang tinuturo nila eh. Kaya kukuha ng mga ganitong verse yan, sabi dyan, that we should be holy and without blame before Him in love. So, ibig sabihin, by the way, nagkaroon na seminar, di ba? Pinoint ko nga siya na, ewan ko pinakinggan. So, yes, gusto niya tayo maging banal. Tama yun. Yun ang pinili niya para sa atin. Hindi sinasabi ng Calvinist na, basta ito, ligtas ha, ito, hindi. Pinili ko yan, walang question yan. Ganun ang tinuturo kasi itong mga to eh. So, ilang gusto kong sabihin dito, hindi ko na i-belabor yan, pero ang Bible hindi yan nagkakamali, hindi rin yan malabo, okay? So, pag may philosophy ka na sumasablay, huwag mo ipilit. Yun lang gusto kong sabihin doon. At nasa ba tayo doon? So, naitataas siya pag katulad nung nangyari dito. Ngayon, paano kung may mali ang Diyos? Sabi yung, posible, una posible, pero kung may mali siya, huwag mo siya purihin. Kaso may mali ba siya? Yun ang malaking tanong, malaking if yun. So, wala eh. So, isang tao na hindi nagkakamali,
Di ba? Ito nga, pag may mga Bible quiz ba kayo, ay, Bible quiz sa school nyo. Di ba? Tinataas yan eh. Paano? With honors. Galing, pero iba, sip-sip pala doon. Hindi lahat. Obviously. Minsan, ganun yan eh. Sa amin lang eh. Anyway. So, kaya hindi natin dapat tinataas yung dapat level ng sakto lang. Okay, kung matalino ka, di salamat sa Diyos. Eh ngayon ang Diyos, sobrang talino, sobrang galing sa lahat, righteous pa, mabuti pa. At nang uli, niligtas niya nga pa tayo. So, dapat siyang papurihan. At dito tayo sa point number 3, na maging masaya ka dapat pag siya ay naitataas. Hindi ka malungkot. Ngayon, nasabi sa Romans 12, dagdag ko lang to kasi sinabi rin dito na dapat ka magsaya. Inuutosan ba ka maging masaya? Di pinipilit ako. Hindi nga, dapat ka maging masaya. Dahil yun ang tama. Pero ang context dito sa Romans 12 kasi sa mga bawat mananampalataya. Okay, so rejoice with them that do rejoice. Eh lalo na pag naitaas ang Panginoon, hindi ka magre-rejoice. Yun ang dapat pinaka-rejoicing natin eh. Kasi nga again, hindi mo pwedeng ano yung sarili mo, may magaling lagi sa'yo, hindi lahat ng plano mo sa buhay, masa-stress ka dyan. Sabi ni Bad. Pero ito, pag ang Diyos na naitaas at lalo na later, at ina-anticipate din natin siya yung mapapurihan, di ba? So yun ang kaya hindi ka magiging malungkot. Sabi ni kanina na naman, di ba? Hindi ka malulungkot pag ina-anticipate ng Panginoon, siya yung dapat mapurihan at mapapapurihan siya, mangyayari yon in a grand way. So ngayon, kahit ano dumating sa buhay mo ngayon, may stress ka ba? Ano mangyayari? Mga Pilipino, baka sakupin ng China. Tagal na nga tayo nasakop eh. Tagal na tayo inaapi eh. Hindi ko rin gusto yun, pero hindi ako mag-stress doon. Okay? Kung ano meron, yun na yun. Number 4, 5 lang po ito. Kasi sabi ko kanina, medyo ito yung basic lang, pero kailangan natin gawin. So nabanggit ko na, maging masaya tayo pag siya pinapurihan. Ito nabanggit ko na kanina. Sabi dyan, saying, blessed be the King. So siya ay pinapapurihan. Ano yung exact yung sinasabi nila? At si Jesus ay napapurihan dito. So pinagpalang hari na dumating or ang kasama niya, ang bit-bit niya ay ang pangalan ng Panginoon, peace in heaven and glory in the highest. So kung napansin niyo, lalo sa context dito, talagang kaya maintindihan mo yung mga Pharisees tsaka yung mga leader, mamamanghato, ano? Siya yung hari. Di ba? Imagine niyo ba? Sino tong carpenterong to? Siya daw yung hari. Kaya matetreten talaga yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. Eh. Yung Panginoon naman, hindi naman niya i-overthrow yung gobyerno na hindi naman niya dapat i-overthrow. Pero siya talagang hari. At siya talagang hari. Later, siya yung mag-ahari. So, ang point ko lang dito, nabanggit ko na nga kanina, nauna eh. So, bless the Lord with your mouth. Amen? Yan, sa ano lang, yan, amen. Magtotoo sinabi ha. Sa awit, no? Dapat natutuwa ka doon. Pag maganda yung lyrics, sakto naman, di naman OA, tama naman. Kantahin mo, parang ano yun eh, parang nadodoble, triple pa yung papuri sa kanya kasi inawit mo pa, kinabisado pa yung lyrics, kakantahin mo ulit. Purihin natin siya para mapuri siya. So una sa bibig, nabanggit na kanina, syempre sa paglilingkod, sundin mo siya. Matuwa ka pag siya ay napapapurihan. And last, tine-highlight natin. Sabi dito, ito yung dinabanggit sa ibang accounts, no? So tapos na, pinurihan na siya, sasaya ng mga tao. Ngayon, di maiwasan yung mga ibang tao na inggit. Kasi itong panahon na to, yung mga Pharisee nga, sila po yung Sadducees, Pharisees, sila po yung nag-uunahan sa prominence. Lalo sa religious order nila. Pinupuri yung pagbawalan mo. You know? Tinawag pa siyang master, kunwari, pero pagalitan mo yun, pinupuri ka, masyado na mong OA naman yun. Gagano pa pala, praise the Lord! Blessed be the King! Ginagano siya mo. Ba't nagalit itong mga to? Yun ang tanong. Una, obviously, hindi sila iniwala doon. At hindi naniniwala, pinagbabawalan. Uy, pagbawalan mo nga silang purihin ka. So, against sila sa nangyayari.
Amen? Anong gagawin natin pag may ganun? Kunwari, hindi tayo may pagpatayan. Pero alam dapat natin, ilagay natin sila sa kalalagyan nila. Okay? Okay, hindi tayo bastos, hindi nila tayo naiintindihan, intindihin din natin. Pero maganda dito, sabi ni Jesus, sumagot siya, And he answered and said unto them, I tell you that if this should hold their peace, itong mga tao daw, pag pinagalitan ko, sige, okay umawit sa akin, huwag niyo akong purihan. Pag ginawa daw ni Jesus yan, ano mangyayari? The stones, ito na yung ating title, the stones will immediately, hindi maghihintay yun, baka hintayin nga natin magpuri yung stones. Again, yung stones, walang ginagawa yan. Naginip ba ang stones? Walang ginagawa. Doon lang yung stone. Doon lang. Walang salita, walang galaw, walang awit, lalo nang hindi kumakain yan, hindi yan nagbabakasyon, hindi. Pero sabi ni Jesus, imposible ito, di ba? Parang miracle ito kung sakali. Hindi naman nangyari, pero sabi ni Jesus, kung sakali, napahintuin ko o huminto, na magpuri sa akin yung mga disipulo, nako, hihiyaw po yung mga stones, sila yung magpupuri. Ano yung sabihin nun? Parang ganito, kunwari, ano bang maganda example? Ano bang strong emotion na alam nyo? Hindi mapipigilan. Sino ba ditong di nagpapigil? Nanalo ka doon sa loob. Huwag pangit naman. Graduation. Kunwari, sino bang si Pastor, may kwento siya na talagang hirap daw niya kesyo, wala daw siyang pantalo na maayos. Anyway, pag ginaka-graduate ka ng ganun, saya mo, di ba? Di ba, naisip ko love life Yung ayaw magpapigil ba? Nasa maayos pero emotion din yun So, anong gagawin mo? Pinigilan ka. Hindi tama to obviously pero kunwari na lang mo, illustration lang. Kunwari pinipigilan ka, mahal na mahal mo yung anong gagawin mo? Pag sinabing tama pero pag ang gagawin mo, di ba parang ayaw mong papigil. Yan. Gaya iba naman, blessed na blessed. May inutusan ang Diyos si Ezekiel. So, emotions din to. Yung si Ezekiel kasi namatay yung asawa niya, utos ng Diyos sa kanya, huwag kang iiyak. Ang hirap nun, di ba? Kaya ginawa niya yun. So may mga bagay na ang hirap pigilan. Yun ang gusto kong sabihin. At lalo na, pag talagang kalooban ng Diyos. Nung panahon na pinapatay po yung mga Kristiyano, nung mga panahon sa Romans, pinapatay po sila, literal, inuubos sila. Hindi sila maubos Kaya masabi sa inyo, kaya nang next style ni Satanas, kinopya na lang nila. Kaya nagkaroon ng Catholic Church. Ganun din naman, nung nagloko yung Catholic, nagkaroon ng Protestante, so naging kalaban natin lahat yan Puro peke na, may konting, okay lang naman, at least kahit paano, Christian, kahit paano. So pero, alam mo, may mga bagay na ang hirap pigilan. At di mo ipigilan. Lalo, again, pagkalooban ng Diyos. So, isa na nga to. Kasi ang problema sa atin, iba sa atin, ayaw magpuri sa Diyos. Yun ang problema. Pag ayaw. Kaya ang title natin ulit ngayon, Much Deserved Praise of the Lord Jesus. Ano ba yung deserve niya talaga? Deserve niya ba yung basta lang maka-attend ka? Basta ma-attend lang ako isang beses isang linggo. Okay na yun. Mag-pray ako isang beses isang buwan. Deserve niya ba yun? Sinasabi niya dito, sisigaw nga yung mga bato. Hindi makapagpigil. Dahil siya, deserve niya lahat ng papuri. Lalo yung nire-represent dito, ito mga iba, mahirap. Pero sige, nag-offer sila sa Diyos kahit kung ano lang kaya nila. At least maging masaya sila sa pagdating ng Panginoon. Tanong, ganun ba tayo? Gastos ka ba, for example, parang mapupurihan ng Panginoon? Tanongin niyo sarili niyo. Gusto ako, aawit ako, sisigaw pa ako, pero hindi ako gastos. He deserves it all.
Pero pag may isang pastor, hindi mo na ako. Anong pwede mong i-ano dito? Fill in the blanks. Bawat services po natin, lagi sasabi sa inyo, pag merong humahad lang dyan, yun yung magandang papatunayan nyo. Pakita nyo kung sino ang Panginoon sa buhay nyo. Amen? Ay, bisita nga, bisita ko. Ngayon lang ako eh. Sumama ka sa church, ayoko. Sino pipiliin mo nun? Yun yung pagkakataon mo, napakita sa kanya. Hindi ka magiging friends eh. Sino paghihintayin mo? Diyos, maghihintayin mo. Napapurihan ba ng Diyos pag inisan tabi mo siya? Sige nga. Kaya pa sinasabi dito, again, di naman nangyari ito, pero nasabi ni Jesus, ito yung mangyayari. Posible mangyari, pwede niyang gawin yon. Sige, wag kayong magpuri. Pero may magpupuri pa rin sa kanya. Makita niyo yun? At sinasabi, di ba sa Psalms 19 nga, the heavens declare the glory of God. Kahit pa yung buong mundo, nag-rebelde na, di ba, mga atheist na, yung araw, sisikat pa rin. Sino na mapupurihan doon? Atheist ba? Magaling ba sila? Wala nga silang ginawa eh. Nagrebelde lang sila. Pero ang Diyos, mangyayari pa rin yung dapat mangyayari. Amen. So sana ganun tayong kinakasaran ni Satanas tsaka ng mga atheist. Inaasar ka, naniniwala ka pa dyan eh. Oo, naniniwala ako. Maglilingkod pa nga ako sa kanya. Hanggang mamatay ako. Dapat ganun. Attitude natin eh. Parang maasal sila. So sana maligtas kung may pag-asa pa. Amen? Pakita natin yung deserve ng Panginoon. Mahiya naman tayo sa bato. Yung pala dapat title nito eh. Mahiya tayo sa bato. Yun na lang, lalagay ko. Yung bato magpupuri, ikaw. Ikaw yung parang bato. Praise the Lord. Praise the Lord. Dali, may text ako. Mahiya ka naman sa bato. Amen? Baka may bato tayo dito. Ha? Yung bato na una pa sa'yo sa church. Pangit naman nun. Binitbit pala. Minsan anak ko nagbibit ng bato. So, sana mapupurihan ng Diyos sa atin ngayon. Itong season na to, alam niyo na, marami ring pagpapapuri yung mga ibang kulto dyan. Nakala mo sila yung magaling. Yung mga iglesia lang ni Manalo, pag nag-ano yan, talagang pagalbuhan yan. Diba? I-stallboy pa tayo, mag-traffic pa dyan. Kasi may pista yung ganyan eh. Isanto ganyan. Paano mo tatapatan yun? Huwag mo tapatan ng gano'n, kalokohan yun eh. Tapatan mo ng paglilingkod, gano'n. Katotohanan. Ito yung dinemonstrate kasi, hindi ko masyado na sa Calvinist, pero aralin mo, doon siya mapapapurihan. As in, binabasa mo exactly yung salita sinabi niya. Nakita mo kayo minsan, hindi kayo pinapakinggan. May sinasabi ka, ayaw kang pakinggan. Ay, yun ba yun? Sinabi mo, hindi ko naintindihan eh, kasi hindi ka pinapakinggan kasi walang pakialam sa'yo. Depende rin ha, minsan kasi makulit ka at walang say-say sinasabi mo. Pero minsan, pag talagang concern sa'yo yan, itong anak ko minsan hirap intindihin sinasabi, pero pinapakinggan ko, ano sinabi mo? Egg out. Pala playground. Cellphone. Kung papahalaga natin ng Panginoon, basahin mo, intindihin mo yung sinasabi niya. Amen? Nagpi-please siya doon, inaalam mo yung gusto niya eh. Okay, so, mahiya ka sa bato. The stones will immediately cry out. Para siya mapurihan. Baliktarin ko na lang to ha. Kaya ang point pala number 5, don't let His praise be hindered. Yun. Huwag mo nga hayaan na siya hindi papupurihan. Kasi nakakahiya sa bato na naman, no? Maniniwala ba tayo doon? Maniniwala ba tayo yung balyena, kinain yung tao, at yung Diyos nagsalita lang? Maniniwala ba ako doon? May posible ba sa kanya? Yung bato yung magpupuri ba sa kanya yun? Ginawa niya nga lahat eh. Nakita niyo asno rin, nasa kay Lot naman, di ba? Kay Lot tuloy, kay Balaam. Oh, nagsalita nga yung asno eh. Ganon din yun. Di naman nagsasalita asno eh. Walang imposible sa kanya. Ngayon, parang di nakakaya sa bato, tayo na yung mag-ano. Hindi kay bato ha. Sana makulong din si bato. Eh, no? Ayun, so, ayan po, yung mga hindi pa misyon sa awitan, yan.
Pwede niya yan. Ganda pong practice niyan. Kalip na kung anong pinaggagawa nyo. Practice kayo ng awit, awitin, maayos, pagandaan. Pag medyo matured ka na, ano yung mga dapat paglilingkod mo, alam nyo na yan. Kaya kanina, ganun yung sa volunteering. Kasi minsan, kaya mo naman na, pagpapaano mo pa, hintay mo pa ibang tao. Nakaka-displace din sa Diyos yun. Amen? So, yun. Purihin natin ang Panginoon. Yun na. Okay, so kaya nangyari dyan pala, no? Finalize natin. Yun na pala yun. Kaya nakakalungkot dyan, bandang huli, iyakan. Kasi nga yung Jerusalem ay mapatayin siya, no? But anyway, so nawa ay puri tayo ng totoo kay Jesus. Salita, sa gawa, paglilingkod, sa katotohanan. Alamin natin salita niya. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita. I pray na patawarin po kami sa pagkakataon na kami po hindi sapat. Ang aming paglilingkod minsan pagpuri, minsan kulang pa, minsan naman ay hindi pa talaga, na-displease kayo pag hindi kami sumusunod. Panginoon, I pray, patawarin niyo po kami, Lord. But this time naman, turuan niyo po kami, maintindihan namin na deserve pala kayo. You deserve all the glory, praise, Panginoon, paglilingkod. Tulungan niyo po ang bawat isa. Hindi pa namin masyadong intindihan to. Pakita niyo po ang inyong biyaya, pakita niyo ang kapangyarihan sa amin, Panginoon. Kung paano kayo ay magpo-protect din sa amin at pagpalain ang bawat isa, matalinuin. Yun ang makita namin. Therefore, hindi ko mahirapan puri sa inyo, Panginoon. At again, intindihan namin na deserve niyo po lahat yan. Kayo po mapurihan. Kailangan po, Lord, huwag kayo pong mag-iingat sa amin din. At kayo po masunod sa aming buhay, mapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.